Hi guys! Welcome to my vlog. So today is Sunday. Kakatapos lang namin magsimba, and then si Ganda ay tulog, and then si Pio ay tulog din. So si Daddy and si Kuya ay nandoon nagpapagupit sa Sally's Studio Hair. So, diyan sila nagpapagupit. Kasi ang tagagupit dyan ay mga Filipino, tapos mura lang din siya. Mura lang yung gupit nila dyan. And kung taga Winnipeg kayo at saka baguhan lang kayo, is ito yung magandang pagupitan. Mababait sila kuya. Along sila, Notre Dame and McPhillips. Sa tapat sila ng McDonald's. So, yeah, maganda dito magpagupit. And dito lagi sila Daddy talaga and si Ethan. So, yun na nga guys, no. Mga past few days is sobrang busy talaga kami kasi si kuya ay biglang lilagnat. Namagay yung dito, yung tonsil niya. So, hindi ko alam kung nahawa siya sa school or nang dahil kasi kumain siya ng maraming candy nung kailan yun. I think Thursday siya kumain ng maraming candy kasi Friday pa lang pina-absent na namin siya kasi uminit na siya nung Thursday night. So sobrang na-busy kami ni Daddy kasi tatlo yung inaalagaan namin. Si Daddy ay inaalagaan niya si Ethan, siya yung nagpapainom ng gamot kasi mahirap siya painumin ng gamot, and then ako yung nag-aalaga ng dalawa. And then yun nga is tomorrow babalik na kasi si Daddy ng work, so expect na ako na lahat. So ngayon nagpagupit na siya kasi para ready na siya sa work niya. Ayaw ni Daddy kasi na mahaba yung hair niya, tapos yung work niya is doon kasi parang feeling niya unprofessional. So nagpapagupit talaga si Daddy lagi. So yun na nga, sobrang busy talaga no, na may newborn kami, tapos meron kaming 1-year-old, busy talaga, but it's okay kasi it's a blessing naman na may mga babies kami, and happy naman kami as long as happy kami mag-asawa, as long as okay lang naman kami. Alam mo yun, masaya naman kami, alam mo yun. So, yeah, no problem naman sa amin kahit na puyatan. Ayan, lumalaki na yung eye bags ko. Pati si Daddy, lumalaki na din yung eye bags niya, and sumasakit din yung ulo namin. Pag kinabukasan, pagising namin, mabigat yung ulo kasi puyatan kami talaga. As in, pag gabi naman, gusto namin matulog kaagad. Hindi naman kami nakakatulog kaagad kasi alam mo yun, binabantayan pa namin sila kung si Elisha hihingi ng gatas, yung mga ganon. So yun na nga guys, no. So kahit ganyan lang na bahay, no, yung mga simpleng bahay lang, maraming bahay doon. Ang sarap sana, no, kung may bahay na. Maganda talaga kung may sarili ng bahay. Sana ganon kadali kumuha ng bahay dito sa Canada. Ang hirap kasi kailangan pa namin mag-ipon ng pera para pang down payment. Kasi mas gusto din namin ni Daddy na mas malaki yung down payment para mas maliit na lang yung mortgage na babayaran namin. So, ipon-ipon. Di bale, kasi 3 years pa naman kami dito sa Canada. So, may time pa kami para mag-ipon talaga. And ngayon kasi na si Daddy lang yung nagwo-work, is mahirap talaga para sa amin. So, tsaga-tsaga muna kami sa apartment kahit na alam mo yun, mahirap na gano'n na may bata sa apartment. So, okay lang. Plano naman si Lord kung kailan niya talaga kami bibigyan ng bahay. Ang pangarap lang namin ni Kevin talaga is may bahay lang na sapat na sa amin, yung matitirhan namin, mauuwian namin. Alam mo yun, para meron na kaming matatawag na bahay namin talaga. Thankful naman ako kasi meron akong asawa na napakabait, napakasipag. Alam mo yun, na talagang meron siyang pangarap para sa family namin. But sabi ko kay Daddy, kung mag-aaral na yung mga bata, babawi din naman ako. Tutulungan ko din naman siya sa lahat ng mga kailangan namin sa family namin para mag-grow naman kami.
kasi hindi naman po pwede na hanggang dito lang. So, pero ang lagi ko sinasabi sa kanya, okay lang na kahit na nag-apartment pa kami and marami pa kami mga kailangan na tapusin, bayaran bago kumuha ng bahay para hindi sakit sa ulo. Kasi baguhan, as in nagsisimula pa kami sa family namin. Kakarating lang namin dito sa Canada ng 2022, so expect talaga na hindi madali na kumuha ng bahay. So though merong iba na mabilis lang kumuha ng bahay, but yeah, hindi naman kasi pare-parehas ng, alam mo yun, path ng buhay. So sabi ko sa kanya na konting pasensya lang, konting lang, magkakabahay din talaga kami. Hindi lang mamadaliin, kasi kung mamadaliin namin baka mabaon kami sa utang. Yun naman ang ayaw kong mangyari. Di bali nang after 5 years, 10 years kami makakabili ng bahay. Basta ang importante hindi sakit sa ulo namin. Di bali na kasi pa naman kami. Ako magte-32 pa naman ako. So sabi ko kay daddy, hindi tayo magmamadali. Basta ayusin muna natin yung financial natin, ayusin muna natin yung mga debts natin, basta goal lang tayo. May mga goal naman kami, kailangan lang talaga na alam mo yun, step by step, para hindi siya masakit sa bulsa. So yun na nga, no, baka may magalit na naman sa akin. Baka may magalit na naman na panay utang kasi kayo dyan, kayo hindi makabili ng bahay. Ay nako, kung alam nyo lang yung buhay dito sa Canada, basta hindi ko na lang sabihin. Kasi as long as hindi naman kayo yung nandito talaga at hindi kayo yung naka-experience talaga sa buhay dito, never nyo naman talaga maintindihan kung ano ba talaga yung buhay dito. Kasi iba ang buhay dito sa Canada compared sa Philippines. So no bashing lang. Kasi naman masaya lang naman kami dito . So yeah. So itong vlog na ito is nagsi-share lang naman ako. So nagsi-share lang ako ng mga experiences and lifestyle namin dito sa Canada. So wala na lang bashing. Love lang. Okay. So, ayun na nga, hindi ko din alam kung ano na yung mangyayari sa akin kapag si daddy ay mag-work na. But, alam ko naman, kaya ko naman na alagaan yung mga bata. But, kailangan lang talaga ng time, more time, para i-prepare kung if ever nalalabas ako or hahatid ko si kuya, more time kasi kailangan kong bihisan si Alicia or si Pio. Alam mo yun, kailangan kong mas maraming allowance na oras para hindi malate sa mga appointments or something. Kasi may mga appointments din ako na kailangan kong puntahan. Like meron akong, hindi pa nga ako nakatawag pala. Kailangan kong tumawag sa OB ko. Sa OB ko kasi meron akong follow-up na check-up for pap smear. Ganon dito. Pagkatapos mo manganak, after 6 weeks, kailangan mong magpa-check, magpumunta ulit sa OB para alam mo yun, magpa-pap smear. Check nila kung okay lang ba ang lahat, yung mga ganon. So siguro by tomorrow tatawag na lang ako sa OB ko kung kailan ako magpapa-appointment. But I'll make sure na pag magpa-appointment ako, walang work si daddy kasi hindi ko kaya na bitbitin yung 2 bata tapos i-check up ako. So kailangan na tugma sa schedule ni daddy. So ganun na lang talaga kasi kailangan ko ng, alam mo yun, kailangan ko ng kasama. Hindi ko kayang 2 bata ang bibitbitin ko tapos ako yung i-check ni doc. So, gising na yung baby ko. Parang siya na naman ang inuubo. Kawawa naman yung mga anak ko. But, ganun talaga no? Nagkakasakit talaga, no? Baby na. Nagkakasakit talaga. Ganda, no? Lalo na malamig. Pag malamig kasi talaga kami dito, is uso talaga yung mga flu. But, napa-flu shot naman sila bago nag-winter. Mga
Mga bandang October kami nagpa-flu shot. Ay, sila pala, hindi pala ako nagpa-flu shot. Sila lang, nagpa-flu shot sila. Kasi buntis pa ako noon. So, puti na lang napa-flu shot namin kasi hindi ko alam kung ano na mangyayari kung hindi ko sila napa-flu shot. No, siguro mas malala. Kasi kahit papano ay may panlaban sila no nung napa-flu shot sila. So, mas maganda talaga yearly nagpapa-flu shot. Bago mag-winter, dapat magpa-flu shot talaga. Dito kami sa Davao. Hi guys! This is my new haircut. My new haircut. Guys, so may sinat ako tsaka sutot. Guys, may sinat ako tsaka sutot guys. Kasi nakain ako too much candy. Pag kain ikaw ng too much candy, you will get ng you will get ng sore throat, tsaka what was that again, Mommy? Bahay na kami. Nasa bahay na kami. Ayan si Elisha na naman nagkakalat. Eli? Inaantok ako guys. Gusto kong matulog. Pero gising yung boss ko. Ay, dumaan kami ng pala kanina, the Forks. Kasi last day na nga ni Daddy ng paternity leave. Namasya lang saglit. Tapos ang daming tao doon kaya umuwi din kami kaagad. Medyo nakakaaninag na siya. Tumitingin na siya sa camera. Ay, naduling. Ay, naduling na. Agay! Nakakaaninag na to kaunti, no? Nakakaininag na si Pogi. O, tinan mo. Kaya naduduling-duling na siya pag Hello, Pogi. Ayan na. Ayan na. Naduling na naman. Ay! Huwag magduling-duling. Ay! O, ayan na lang, Layo-layo na na. Tumitingin talaga na siya. Nakakaaninag na si Po. Nanduduling talaga siya. Ayan yung asawa ko. Nagluluto. Oh, pogi talaga. Ang pogi. Patag talaga pag nagluluto, no? Magsalita ka. Ano yung niluluto mo, sir? Ha? Ano yan? Buang. Ay, nga. Bakit ka natutuwa pag binibidyohan? Open shot. Ha? Oh! Sabihin mo, may sinat ako ngayon. Ako naman nahawa ni Yaya. Oh. Ay, sis. Oh. Oh, kiss mommy. Kiss mommy. Say mama. Mama. Say hi. The itsy bitsy spider went up the water spout, dancing in the rain and wished the spider. Sino ganda? Eh? Ano yun? Open shut. Open shut.
Lero, clap, clap, clap. Oh, galing nga. Open, shut. Open, shut. Blow a kiss. Blow a kiss. How to blow a kiss? How to blow a kiss? Yeah. Oh. Kasi last day na ni Daddy, nagluto siya ng pares. Fried rice.